welcome to Japan! Tada! Welcome to Glickaman! Uy, wonder masarap to. Tikman nyo to. Wow, may nakita tayong puno dito. Hindi naman siya cherry blossom, pero kulay pink pa rin siya. So, may reserved seating mga ka-wonder. May free seat din. Hanapin nyo itong pond na to. Tapos makikita nyo yung Osaka Castle. Ito mga gamit siya sa bahay. So, every 21st and 22nd of the month siya open. Ito na yung station na sinasabi ko. Super lapit lang, di ba? Dami nilang mga sapatos. May mga Crocs. Gusto nyo talaga is start with what you have. Hey mga ka-wonder! Welcome back to another vlog and we're inside NAIA Terminal 3 again dahil pupunta tayo ng Japan! Yay! So, second time na natin makakapunta ng Japan. So, sobrang excited ako. So, last year, ang punta natin is nasa September ba yun mga ka-wonder? Pero this time is 2026 na and first time natin this year pupunta ng Japan. Kaya share natin yung magiging travel process natin mula dito sa Manila papuntang Japan. So, para magkaroon kayo ng travel guide. Anyway, diretso na tayo. Travel requirements kaagad kapag pupunta po kayo ng Japan. Number 1, dapat meron po kayong valid passport. Dapat po within 6 months hindi pa siya mag-e-expire. Number 2, boarding pass. Yung boarding pass po is nakukuha po yan sa check-in counter. So, kailangan nyo i-present yung passport nyo tapos bibigyan kayo ng boarding pass. Number 3, e-travel. So, yung e-travel mga ka-wonder, paulit-ulit po tayo. Pwede nyo na yung gawin ng 72 hours before your flight. Yan po yung ginagawa kapag lalabas po ng bansa ng Pilipinas or papasok po kayo sa bansa ng Pilipinas. So, make sure na gawa po kayo ng e-travel before po yung flight nyo or before kayo pumasok ng immigration para hindi na kayo ma-hassle. Number 4, valid Japan visa. So, dapat po meron kayong approve Japan visa. So, either single entry or multiple entry. So, tayo, twice na po tayo nag-apply ng Japan visa and single pa rin yung na-approve mga ka-wonder. Pero yung Japan visa application guide natin is uploaded na rin yan mga ka-wonder. Check nyo tong video na to or sa link na ilalagay ko sa taas or sa description box para magkaroon kayo ng guide nyo kapag gusto nyong mag-apply ng Japan visa. Tapos, ka-wonder, isingit ko na rin dito, gumawa na rin po kayo ng Japan arrival card. So, required po yan. Pwede nang gawin online. Medyo mahirap lang siyang gawin. Or ako lang ba yung nahihirapan? Pero mas madali gawin yung e-travel or any mga iba pang arrival card or arrival form na ginagawa ko sa ibang bansa compared sa Japan. Ewan ko lang, medyo nahihirapan ako. And take note mga ka-wonder ha, yung e-travel, yung mga arrival cards na ginagawa natin is libre lang, free. Kasi ang dami na pong na-scam, ang dami nang naloko, ang daming mga kwento na about siya sa nagbayad daw sila ng kung madami silang binayaran. So, yun po. So, yun po yung mga travel requirements kapag pupunta po kayo ng Japan as a tourist para sa mga Filipinos na magta-travel sa Japan. Ay, gusto ko lang sanang i-shoutout lahat po ng mga ka-wonder natin na nagko-comment po na kung taga saan sila and kung anong oras na napapanood. Kaya kung nanonood ka ngayon ng vlog ko mga ka-wonder, taga saan po kayo and comment nyo naman kung anong oras nyo po napapanood to para i-shoutout ko po kayo sa mga susunod na video natin dito sa may Japan series natin. So, salamat mga ka-wonder sa support nyo. Anyway, mga ka-wonder, share ko lang din, big blessing. Di ba na-invite tayo ng Malaysia Tourism, tapos recently na-invite tayo ng Korea Tourism, tapos may isa pang tourism na naka-invite sa atin. Share natin yan sa mga susunod na mga vlogs natin. Sobrang thank you po talaga mga ka-wonder. Kasi grabe po yung support nyo, kaya na-invite na po tayo ngayon at ang daming mga opportunities po talaga. This is all our joint efforts. And syempre, may part sa akin, yung ginagawa ko rin yung part ko. And also, kung hindi niyo po ako isusupport, hindi rin po rin mag-materialize or hindi rin po magta-translate yung mga ginagawa natin. So, thank you mga ka-wonder and thank you Lord sa lahat ng mga blessings. So, sana po lahat po ng mga ka-wonder natin is lahat po ng manifest nila or minamanifest nilang mga travel goals po nila, mga pangarap po nila is matupad. So, pinag-pray ko rin kayo mga ka-wonder para, alam mo yun, share your blessings. So, another blessing mga ka-wonder. Alam nyo ba, ano bang top natin? Sa Agoda, I think nasa top
12. Pero last month, nasa top 10 tayo ka-wonder. Kaya alam niyo yun, grabe po yung mga gumagamit po ng Agoda hotel code natin. Maraming salamat po. So para sa mga magbubook po ng hotels, pwede nyo pong i-book yung hotels nyo sa Agoda and use my hotel coupon that is WonderJ Agoda for up to 10% discount. So maraming nagtatanong, paano ba ma-redeem? So punta lang po kayo sa Agoda app and pindutin nyo po yung deals. Tapos makikita nyo dyan, enter coupon, i-type nyo po WonderJ Agoda, all capital letters for hotels, and for activities naman mga ka-wonder, it's Agoda WonderJ, all capital letters. So, maraming salamat po sa mga gumamit na ng mga Agoda coupons natin. And for Klook naman mga ka-wonder, good news ulit. Ito na yung highest na ranking natin. Kung lagi nyo akong sinusubaybayan, lagi ko pong pinopost kung alam nyo yun, kung ano yung mga achievement natin, ganyan. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung wins natin, di ba? So, for Klook bookings yun naman, hotels, activities, eSIM, airport transfer, use my code, WonderJKlook for up to 5% discount. So, ang boarding time natin is 12:40 and it's 12:34 na. Kaya yan na yung boarding gate natin. And nga pala mga ka-wonder, ang daming nagtatanong. May 6 minutes pa tayo. Share ko sa inyo, travel insurance, required ba? So, ang travel insurance po, hindi po siya required or hinahanap ng immigration. Pero ka-wonder, I highly suggest na mag-avail po kayo ng travel insurance kapag magta-travel po kayo anywhere, kahit domestic man or international. So ano nga ba yung ginagamit kong travel insurance? So punta po kayo ng Klook, i-search nyo po Travel Joy Travel Insurance. Tapos lalabas po yan. Tapos, yan po yung ina-avail ko. For as low as 200 plus yata yan eh. Depende sa number of days and sa countries na pupuntahan nyo. Kasi pwede nyo i-combo-combo. So, gamitin nyo na lang yung code ko sa Klook. That is WonderJKlook for up to 5% discount. So, yun po yung travel insurance na ginagamit ko palagi. So, para sa peace of mind, mag-avail na lang po kayo para kasi hindi nyo po talaga alam kung anong mangyayari sa bansang pupuntahan nyo or sa lugar na pupuntahan nyo. So, it's better to be ready than sorry. Wow! So, tara na, punta na tayong boarding gate. Boarding na tayo. Yay! Aisle seat po tayo. Alam nyo ba, ito na yung nagpapahappy sa akin pag nagta-travel kapag na-assign tayo sa may aisle na seat. Parang mas gusto ko to kaysa sa gitna or dun sa may window seat kasi mas madaling nakakaihi tapos mas madaling nakakalabas. So, medyo full yung flight natin kaya update ko kayo ka-wonder kapag nasa may Japan na tayo. Welcome to Japan! Yay! So, yung travel time natin from Manila papunta dito sa may Osaka, Japan or Kansai International Airport. Kasi dito yung lapag natin mga ka-wonder is nasa around 3 hours and 10 minutes. And for time difference ng Philippines and Japan, ahead po ang Japan ng 1 hour. So far, smooth naman yung naging travel natin. So, paglapag na paglapag dito sa may Osaka International Airport or Kansai International Airport is diretso na mismo sa may immigration. Wala nang talagang malayong lakaran. So, twice na tayong lumapag dito sa Osaka. Nung first time natin sa Japan, Osaka pa rin yung entry natin. Pero exit natin Tokyo. Kaya medyo familiar na ako dito sa step by step nila dito sa may Osaka. Pero wag niyo napanood yun ka-wonder kasi last year pa yun. Share ko sa inyo yung naging process natin. Ako lang ba yung nahihirapan or medyo nalilito sa process nila or nahahabaan sa proseso nila ng immigration dito sa may Japan, no? Yung mga nakapunta nga sa Japan, comment nyo nga kung nahirapan din ba kayo or medyo nakakalito siya or parang compared sa ibang mga countries, parang dito sa may Japan or dito sa may Osaka, kasi Osaka pa lang naman yung na-try natin, is medyo parang medyo nakakalito ng konti. Tapos yun nga, share ko nga sa inyo yung QR code wherein yung e-arrival card nila, medyo mahirap din siyang kunin. Parang sobrang kailangan talagang nagbabasa ka, ganyan. So talagang medyo nahihirapan talaga ako. Anyway, pag lapag nyo, meron kasi nakakalito, merong A, B, C, D.
make sure lang na may QR code na kayo. Tapos follow nyo lang yung tao kung saan sila pumipila. Pero pag di kayo nakagawa ka wonder, meron din namang manual doon, yung mano-mano lang, na kung saan pwede kayong magsulat-sulat doon, na card talaga siya. Tapos diretso immigration na. Actually, napansin ko, mas mabilis nga yung pila sa ganun eh. Yung parang sulat ka, tapos diretso ka ng mismong arrival sa may immigration officer, compared dun sa pag meron ka ng QR code, meron ka pang ita-type, tapos parang meron pang another booth, tapos pipila ka ulit, tapos immigration, kaya medyo tumatagal siya. Tapos sa pagkuha ng bagahe, mabilis lang kasi pagbaba natin, binaba na nila yung bagahe natin. Tapos another scan sa bago ka lumabas mismo sa may arrival hall. Kung nasaan tayo ngayon is the arrival hall ng Kansai International Airport. Pero anyways, actually it's part of the experience. Kapag pupunta kayo dito sa may Japan, yan yung mga i-expectin nyo. So, share naman natin yung mga airport essentials na pwede nyong gawin or kailangan nyong gawin dito sa may airport ng Japan. Like internet, money, paano kayo pupunta sa hotel ninyo. So, yan yung mga i-share natin na next. So, ito yung itsura ng kanilang arrival hall. Napansin ko parang medyo maliit lang yung kanilang airport. So, number 1 airport essential is internet. So, yan yung gagamitin nyo para maka-navigate kayo dito sa Japan. So, for internet mga ka-wonder sa Japan, pwede kayo mag-avail ng eSIM, physical SIM, or Wi-Fi rental. So, sa case ko, lagi kong ginagawa is eSIM na lang mga ka-wonder. Ako, nag-avail ako mismo sa may Agoda kasi napansin ko, mas mura, tapos pwede nyo pang i-hotspot. So, na-try ko na yan sa may Hong Kong. 2 eSIMs lang yung in-avail namin, tapos 4 kami, tapos sinishare na lang namin, hina-hotspot na lang namin sa mga parents ko. So, reliable naman siya, and pwede po kayong mas maka-discount kapag ginamitan nyo po ng Agoda activity code natin, that is Agoda WonderJ, all capital letters. Up to 5 times pwedeng gamitin yung coupon na yan, kaya gamitin nyo na para mas makatipid kayo. So, pwede kayong mag-avail ng unlimited, tapos mag-share na lang kayo. Kunwari, 2 kayo, ganyan, pwede siyang i-hotspot. Pero kung wala namang eSIM yung phone nyo, pwede rin naman physical SIM na mabibili dito sa mga airport. So, kung mapapansin nyo, meron sila ditong mga SIM card here. Ayan o, SIM or Wi-Fi. So, pwede kayong mag-avail dyan. Meron pa yan sa kabila. Mag-check na lang kayo ng kung saan yung mura, ganyan. Compare nyo na lang. Okay, so next naman, Japan money. So, ang tawag sa pera nila dito is Japanese yen. So, ito mismo yung palitan as of, ano ba today? April 20, 2026. So, yan yung palitan today. Pwede kayo mag-withdraw sa mga ATM machines nila. May nakita ako somewhere ata dun sa kanan. Pakita ko later kung madaanan pa natin. Or pwede kayong magpa-currency exchange. So, kung yan yung arrival hall, mga ka-wonder, arrival hall yan, may nakita ako dong, ayun, may palitan ng pera. So, magdala na lang kayo ng USD or US dollar kapag may dollar kayo, or Philippine peso, parang mas mababa yata. Pero sa case ko mga ka-wonder is mag-withdraw na lang tayo ng pera, pero limited lang kasi napansin ko sa mga first world countries na napupuntahan ko, card or credit card is widely accepted or accepting. Ano daw? So, yun nga, yung credit card is ano na siya, parang wildly used na siya sa mga restaurant, sa mga shopping area, ganyan. Kaya konti na lang yung wini-withdraw kong pera, para na lang siya sa mga like night market, ganyan, or yung mga maliliit na stall na kailangan talaga ng cash. So, yan yung tip ko about sa Japanese yen or money nyo dito sa may Japan. So, next, paano naman tayo pupunta ng ating hotel? So, yun na yung gagawin natin ngayon. Punta na tayo ng hotel. So, nasa second floor yung kanilang mga railways and rent-a-car tsaka parking. So, okay tayo sa taas. And ganito lang yung itsura ng kanilang arrivals hall. Medyo maliit lang siya. And from here, kumanan lang kayo para sa railways. Kasi tayo ano lang tayo ka-wonder, mag-MRT.
Wow! Unang langhap natin ng hangin dito sa May, Japan. Yay! Nakalabas na tayo mga ka-wonder. Andito na tayo sa Osaka. Yung weather, parang bagyo siya. Yung feels niya, hindi siya sobrang init. Hindi siya sobrang nananakit yung lamig. Pero presko, yun yung feeling niya. So dito tayo sasakay ng ating MRT. Nankai yung sasakyan natin. Dito yung, ayan o, to Osaka Namba. Terminal 1, Terminal 2. Ito yung Nankai. Tapos, dyan naman yung JR ticket office. So yung, ano na kasi natin, hotel natin nasa Namba area. So, kukuha tayo ng ticket. Osaka to Namba. Ayan, this one. Pero pwede rin kayo dyan sa JR. Pero yung na-try ko na is itong Namba. Actually, ka-wonder, meron na yan sa Klook or sa Agoda Activity. Check nyo to, yung rapid train nila. So, lalagay ko dito. Pwede nyo i-pre-book na before kayo dumating para diretso na po kayo sa may, ayan, yung station na yan. Para hindi na kayo dadaan dito. Tapos parang na-check ko, parang mas mura nga doon. Pero tayo, dito na tayo mag-a-avail ng ticket natin. So, ang gamit ko lang na navigation app dito sa may Japan is Google Maps. So, sinearch ko lang Hotel Sobial. Tapos may mga lalabas na dyan. So, nakasalagay dito Nankai Limited Express, which is yan yung Nankai Limited Express. Tapos mag-walk tayo ng, medyo malayo din 14 minutes. So, kuha na tayo ng ticket. So, yan yung mga presyo ka-wonder, screenshot nyo na lang. So, ang bababaan natin is NK03 Shin Imamiya. Nasa 1,560 yung adult and child 780. So, may reserved seating mga ka-wonder, may free seat din. So, mas mura kasi yung free seat. So, yan ang i-avail natin. Hindi naman tayo sobrang nagmamadali. So, may ticket na tayo ka-wonder. Other option nyo pala is mag-avail kayo ng iCoca card. Yun yung parang transportation card nila dito sa may Osaka. So, pwede nyo i-avail yan din sa Klook or sa may Agoda para i-ano nyo na lang, reload na lang. Pero tayo, mag-avail tayo niyan sa ibang araw kapag magta-travel na tayo around the area ng Japan. So, tayo, may ticket na tayo. So, ticket in. Dito natin ipapasok. And yun, lumabas siya dito. So, kukunin nyo pa to kasi gagamitin nyo pa to sa exit. So, andito na tayo platform. Meron namang mga screen dyan mga ka-wonder. Ang maabutan na natin na limited express train nila is 7:36. So, ayan, for Osaka Namba. Nakasulat naman dito. So, para magka-idea kayo, dalawang klase yan mga ka-wonder. Airport Express train. So, this is the non-reserved seat only or basic fare is required. Versus yung limited express rapid train. Ito yung mas mahal kanina. Ayan, pero kailangan ng reservation before boarding. So, okay, yung ticket natin wala siyang reservation, free seating talaga siya. So, kapag ticket for limited express, ganito yung itsura naman niya. Versus ito yung ticket for non-reserve or airport express train. Di naman tayo sobrang nagmamadali, kaya ito yung in-avail natin. So, ganito yung itsura ng airport express train Hi ka-wonder! So, andito na tayo sa lobby ng hotel natin dito sa may Osaka. So, from dun sa may station, naglakad tayo ng around mga 12 minutes din. Pero mabilis lang, pag exit natin sa south exit is diretso, tas kanan. Tas ito na, ang ganda ng location ng hotel natin kasi may malapit na train station. Actually, pwede tayong mag-train station talaga. Pero tayo, direct lang talaga yung express train, airport express train yung sinakyan natin. Tapos, pwede pa tayong mag-transfer ng lane pero hindi ko na siya ginawa kasi nga, kaya ko naman lakarin yung mga 12 minutes na walk. Pero kung hindi nyo kaya, pwede kayong mag-transfer ng lane, red lane yun, tapos bumaba kayo sa train station. Nandyan lang, tapat lang talaga, mga 20 meters away, paglabas lang airport. Paglabas nyo, hotel na. So ngayon is nag-check-in na tayo. And ito yung lobby nila. Diba ang aesthetic? So ang name ng hotel natin is Hotel Sobial Namba Daikokucho. Yun yung pinaka-name niya. And ito yung pinaka-address niya. So, naka-check-in na tayo mga ka-wonder. Pero, paid na to mga ka-wonder. Pero may
babayaran kayo sa hotel accommodation tax daw nila dito sa Osaka. It's 400 yen per person. So, ngayon, itour ko kayo dito sa lobby nila kasi ang daming mga cute na amenities na dito ko lang nakita. So, meron silang welcome na pa-coffee dito. So, pwede nyo dalhin yan sa inyong room. Tapos, dito, meron din silang ibang drinks. Ito, iced tea and may mga cookies. So, that's free. Tapos, ito yung kanilang mga upuan dito sa lobby. Pakita ko na to para magka-idea na kayo. Tapos, ito yung kanilang reception area. Ito yung area ng checkout time. And ito, binibenta nila to mga ka-wonder. Ang cute. Tapos, andito daw yung mga toiletries nila. Here. So, kukuha kayo dito per day siya. Ayan o, may mga body towel, hair cup, may mga cotton set, shaver, hairbrush, toothbrush, tapos, ano ba tong isa? Toothbrush din, pero different color lang. Ang cute, di ba? So, free rin yan. Kasama na po yan sa binayaran nyo. So, syempre, kukunin nyo lang kung ano yung kailangan ninyo. Tapos, may elevator din pala sila mga ka-wonder. So, punta muna tayo ng room natin. Hi ka-wonder! So, andito na tayo sa hotel room natin dito sa may Osaka, Japan. So, we'll be staying here for 6 nights. So, ito yung pangalan ng hotel natin mga ka-wonder. So, let's go mag-room tour! So, this is the main door and 6th floor po tayo na-assign. And ito yung view nyo pagpasok. Dito sa may left side, meron tayo ditong salamin. And sa baba ng salamin, meron silang provided na sleepers. So, dalawa po yan na set. Tapos, dito sa taas niya, meron silang, ayan, sapitan, hanger, and ano po ito? Antibacterial deodorant spray. Amazing. Interesting. Tapos yan, hanger pa din. And proceed tayo dito sa right side. Dito sa right side, nandito ang ating toilet. So, meron tayo ditong water sink. Ayan, sink natin. Tapos, may upuan pa sa ilalim. May trash can. Tapos, dito, meron tayo ditong, ayan, mga toilet kit. And I think this is hair dryer. Tapos, meron tayo ditong mga towels. And dito, meron tayong mirror. And dito sa may right side is yung kanilang shower area. Ayan, meron silang provided na shampoo, conditioner, and body wash. So, ayun na, wonder, makaka-experience na naman tayo ng shower and toilet na Japan standard. Nakaka-excite. Tapos dito, separate yung kanilang automatic na umiilaw. Ang kanilang water closet. So, Japan is standard. Wow! Ganda kasi at least kahit kung may kasama kayo, pwede yung isa naliligo, pwede yung isa nagda-number 2. Galing. Tapos ito na yung ating pinaka-room. So, meron tayong isang queen size bed. Tapos may pre-provide silang ito yung para sa ano ata. Kasi meron silang public bath dito sa may second floor. Or pantulog, pwede rin nyo rin gamitin yan. Tapos may TV tayo dito. And nandito yung ating ginagamit na tripod. Ayan, may clicker na rin yan mga ka-wonder. Tapos ang maganda dyan is magnetic na rin. Kaya madali siyang gamitin. Pang phone, pang camera ko din, ginagamit ko rin yan. Tapos ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box or dyan sa may basket para bilihin nyo po. Kung type nyo or naghahanap kayo ng tripod na perfect for travel. Tapos, may aircon din tayo dito. And, tignan nyo, parang sobrang nakaka-relax yung kulay kasi medyo green, yellow. Tapos, dito sa side na to, ayan, nandito yung ating parang working table or pwedeng kainan, ganyan. Tapos, meron pa silang pailaw dito, ka-wonder, parang flashlight. Ang cool. Tapos, dito may salamin, and may facial tissue, tapos may electric kettle pa tayo dito, and may mga saksakan dito, USB charger and telephone, tapos nandito yung mga charger, nandito yung mga remote natin. Uy, ready for Netflix, pwede tayong manood-nood. At ang gusto ko dito, may salamin tayo. Is it okay to open? How? Hindi ko alam kung paano i-open eh. Hindi ko alam, tomorrow na lang natin ipapakita yan. So, yan na yung joke! Meron pa tayo dong saksakan sa gilid ng ating kama. So, ito yung pinaka-view
ng ating hotel room here in Osaka, Japan. So ngayon, magkano nga ba natin to na-book? Na-book po natin ito sa may Agoda ng around 24,500 pesos for 6 nights na. Meaning 7 days and 6 nights. Good for 2 persons na yun, mga wonder. So lumalabas per day is nasa around 4,000 pesos yung buong room rate natin. Wala pang breakfast yun. Pero pag mag-avail kayo ng breakfast is nasa 2,200 yen per person po daw yung rate nila. Pwede nyo naman daw i-avail mismo kapag dating nyo dito. So for me ha, for Japan standard, itong room na to medyo malaki na, malinis, magandang location. So okay na siya. Bibalitaan ko kayo sa mga susunod na araw kung okay talaga. Kasi syempre, 'di ba? Hindi lang first impression ko malinis. 'Yun yung maganda ko. Tapos maluwang, spacious, kaya gusto ko talaga siya. Tapos mababait yung staff, marunong mag-English. So alam mo yun pa lang, check na hindi tayo nahirapan sa naging check-in process. Anyway, pwede nyo pong i-book to sa Agoda and use my code HOTEL, that is WonderJ Agoda, all capital letters, for up to 10% discount. So, na-discuss ko na kanina kung paano po yan i-redeem mismo sa may Agoda app, tapos deals, tapos type nyo po, WonderJ Agoda, all capital letters. For activities naman, Agoda, WonderJ, all capital letters. Pero kapag sa Klook nyo naman to i-book, pwede rin naman po, use my coupon, WonderJ Klook, for up to 5% discount. So, settle down lang tayo and kakain tayo ng dinner. Let's go! So, ito yung harapan ng hotel natin, ka-wonder. And katabi niya is merong laundry shop. Tapos dito meron pang, ito na yung station na sinasabi ko. Super lapit lang, di ba? So, katabing-katabi niya lang talaga yung metro. Tapos may Lawson din siyang katabi. Tapos may mga kainan, mga convenience store. Doon tayo mag-dinner sa Sukiya. So, ganito yung itsura ng kanyang vicinity. Takbo na tayo dahil magre-red light na. So, dito tayo magde-dinner sa Sukiya. Kapag may yaya sa dulo, ka-wonder, meaning yan is budget-friendly. Ganito yung itsura ng kanilang resto. Tapos may kiosk sila dito. So, para magka-idea kayo, kunwari, gyudon, nasa 680 lang. May rice na yan, may gulay, may beef na rin. Hanap pa tayo ng ibang food. Salad bowl, wala din. Pork curry rice, meron din sila. Beef plate. Ito yung mga iba pang options. Meron tayong curry rice. Tapos may gyudon. Tapos meron na ring drink. Ano to? Parang sauce. Tapos meron tayong miso soup. So this meal is nasa 300 pesos. 800 yen. So, di ba? Super big serving na. Tapos, pasok siya sa budget. Kung medyo mahina kayong kumain, pwede ito. One person. Ito, one person. So, yung 300 pesos nyo, meron na. Good for 2 persons na. Wonder. So, tapos na tayong kumain. Ngayon, nandito tayo sa may Lawson. So, katabing-katabi lang to nung hotel natin. So, pakita ko yung mga binibenta nila dito. Kasi parang interesting talaga siya. May mga payong, may mga parang ballpen, so school supplies sa part na to. Ano to? Okay, ginagamit sa panligo. Pero ano tong mga to? Ayun, eyeshadow base. Wow, parang first time ko makakita sa isang convenience store ng ganun. Tapos meron silang mga t-shirt. Ang galing, no? May mga medyas. So kapag nakaiwan kayo ng mga pantulog nyo, pwede kayo bumili dito. Ito yung mga toothpaste nila, essentials. Uy, Gatsby. Gamit sa bahay. Ito, more school supplies. And dito sa right side is, andito yung mga pika-pika nila. Uy, parang ang sarap nito. So, naghahanap ako ng breakfast natin tomorrow. Kasi hindi ako nag-avail ng breakfast. Uy, bakit tinidilaan mo ako? Ang cute naman ito. This is 140 yen. Ano siya? Okay. Para siyang Cropek. Tapos may mga ice cream. Pag nagki-crave kayo ng desserts. Ayun, may nakita na akong ATM, ka-wonder. So, hindi pa tayo nakaka-withdraw. Withdraw tayo
tomorrow na lang para ma-assess ko muna kung magkano yung i-withdraw ko. Kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba, dito sa Japan, mostly dito, accepted naman na yung card. I mean, widely used na talaga siya. So, kung kailangan nyo ng cash is para lang siya sa mga night market, mga maliliit na shops, ganun. So, pero sa mga ganito, mga shopping, ganyan, mga restaurants, usually card na, credit card is widely accepted. Wow! Ang dami nila mga pastries. So, pwede tayong bumili ng tinapay, tapos kape. Timplahin na lang natin doon kasi meron naman tayong electric kettle doon and pwede naman yung water na doon na inumin. So, di na rin tayo bibili ng tubig natin. And yes, tama kayo nang narinig, yung tap water nila doon ka Wonder is pwede nang inumin. So, ready for drinking. Inumin natin. Tinesting ko na kanina. So, kung di ako naka-vlog tomorrow at ang magiging natin, pag nasira yung chan ko, alam nyo na, sa may banyo na ako titira tomorrow. Yan, ito pa yung iba nilang mga food dito. Grabe, ang ganda talaga ng mga convenience store dito sa ibang bansa, like Japan, ganyan. Sa Thailand din, ang ganda rin ng mga 7-Eleven, sa Hong Kong, or sa mga bansang pinupuntahan natin. Grabe. Ay, sana all sa Philippines ganito din. Uy, Dubai Chewy Chuki. Chewy Chuki. Dubai Chewy Chewy. Chewy Chewy. Ay, hindi. Meron siya sa loob na strawberry. So, gagawa tayo ng isang haul natin sa isang araw natin. Matagal-tagal pa naman tayo dito ka Wonder. So, bibili tayo ng mga pagkain dito, tapos imumukbang natin. Uy, Wonder, masarap to. Tikman nyo to. Natry ko na to nung first Japan natin. It's the baked custard. Masarap siyang dessert. Tapos, ano pa ba yung drink na hinahanap ko? May hinahanap akong drink na masarap dyan na pang breakfast Bakit wala dito? Baka nasa 7-Eleven yun. Good morning mga ka-Wonder! It's our first full day here in Osaka, Japan. So today, andito tayo sa may Osaka Castle. So ito yung i-explore natin. So para makapunta dito ka-Wonder, so from dun sa hotel natin na Hotel Sobial sa may Namba Station, sumakay tayo ng red line, tapos transfer green line. Chuo line yata yung green line. And also, nag-avail na tayo ng ating iCoca card. So iCoca card is, binayad ko dito is nasa 2,000 yen. Pero may 1,500 yen na siyang pamasahe. So, meaning 500 yen yung mismong iCoca card. So, ayun. Mabilis lang yung biyahe natin. Siguro mga less than 30 minutes. And yung feels ngayon is 17 degrees. Ayun yung weather today. So medyo malamig siya. Tapos, yung mga suot ng mga tao, medyo naka light jacket sila. Windbreaker kaya naman na siguro. Pero tayo yung outfit natin naka long sleeves lang tayo and pants. So, explore natin ngayon ang Osaka Castle. Isa yan sa pinaka-iconic na landmark dito sa may Japan. So, tara na. So, para magka-idea kayo, pwede kayong mag-avail ng Amazing Pass. Yan yung mga pwede nyong puntahan. So, ito na yung main entrance ka-Wonder ng Osaka Castle. Pero medyo malayo pa siya. Maglalakad pa kayo ng around siguro mga 1 kilometer. Take note mga ka-Wonder na medyo mahaba yung lakaran talaga. Doon tayo galing. And andito na tayo ngayon. Nagpapakita na ang ulo ng Osaka Castle. And we're now in front of the Osaka Castle. Ayan siya. So, ka-Wonder, alam nyo ba, ilang beses na palang sinira yan, sinunog, tapos ilang beses na rin siyang ginawa ulit. So, di ba, parang it talks about kung gaano parang kagagaling. And also, I mean, parang pinoprotektahan talaga ng mga Japanese people. Yung mga landmarks nila, yun, ganyan. So, ang dami ng pinagdaanan niyang history ang Osaka Castle. So, nakapasok na tayo nung first time nating pumunta dito, so sa Japan. So, pwede nyo panoodin yung first vlog ko yata, ilagay ko dito. And pag gusto nyo pumasok dyan, alam nyo, may tip ako. Pwede kayong mag-avail sa Klook or Agoda ng ticket nyo kasi meron na siyang parang voucher. Tapos iano nyo na lang, dire-diretso na kayo, hindi na kayo pipila dyan. May ticketing booth dyan. And also mas makakamura kayo kasi may mga discount codes po tayo sa mga activities na pagpasok dyan sa loob ng Osaka Castle. So isa yung Osaka Castle sa pinaka-famous na landmark dito sa may Japan. So puntahan nyo yan kapag dito kayo pupunta. Nabasa ko din, maganda rin daw pumunta dito during yung bloom ng spring or cherry blossom. Pero as of the moment, parang wala akong nakikitang cherry blossom. Kaya
malay nyo, di ba? Ikot-ikot pa tayo and baka may makita tayo. Medyo lalapit tayo ng konti para makita nyo yung pinakaharapan. Medyo maraming tao ngayon, no? Kahit weekday. So ito na yung pinakaharapan ka, Wonder. Ayan o, sabi ko sa inyo, ang haba ng pila kapag dyan kayo bibili ng ticket nyo. Kaya ang tip ko sa inyo, bumili na kayo ng ticket online like sa Klook or Agoda para diretso na po yung entrance nyo. And yan ang main entrance. And nandito na tayo sa pinakaharapan. So may ituturo ako sa inyong spot kung saan magandang mag-picture. Kasi hindi dito, kasi dito medyo nabablock pa siya. Meron tayong tuturo banda doon. So puntahan natin. So from dito sa harapan ng castle, mag-right kayo. Tapos makikita nyo tong daan na to. Doon yung papunta yung spot na pupuntahan natin. So makikita nyo may mga parang bilihan ng tubig dyan, mga vendo machines, and diretsuhin nyo lang po ito. And ito na, ka-Wonder, yung spot. So hanapin nyo tong pond na to, tapos makikita nyo yung Osaka Castle. Ganda pa kasi may pond dito, tapos parang may mga parang bonsai dyan. So sobrang magandang mag-picture dito sa spot na to. If tamad kayong maglakad or parang may kasama kayong senior, ganyan, pwede kayong magbayad nito, 300 yen. So ito is from dun sa may pinakaharapan, papunta na dito sa may entrance. Ito na yung entrance kasi nung Osaka Castle. So doon yung Osaka Castle, ka-Wonder. Try natin pumunta dito sa parang isang garden or park nila. Pero parang may entrance. Hindi ko lang sure kasi naka-barricade siya. Check natin. So grass garden siya, 300 yen ang entrance fee. So ito yung ticket natin, 300 yen, Osaka Castle, Nishinomaru Garden. So medyo konti yung tao dito sa side na to kasi nga may entrance fee. Pero kapag Osaka Castle lang po kayo, ka-Wonder, yung sa harapan is wala pong entrance. Tapos dito ang ganda, oh, ang ganda magtakbo-takbo, tumambay-tambay, under the trees. Ay, ang ganda. Ang ganda ng grass nila. Ang ganda talaga ng mga parks nila dito sa Japan, no? Ito yung parang isa sa hino-hope. I mean, wini-wish ko sa Philippines na sana magkaroon ng mas marami pang garden, na pwede natin tambayan, walking, ganyan. Ganda, ayun. So dito sa loob ng garden is may view rin pala kayo ng other side ng Osaka Castle. Ayun, ganda din. Wow, may nakita tayong puno dito. Hindi naman siya cherry blossom pero kulay pink pa rin siya. Yung ganda niyang mag-picture. So, ganyan yung klase ng puno. Hi, ka-Wonder! So, umupo muna tayo dito sa ilalim ng isang puno dito sa may gilid ng Osaka Park. So, ito yung may entrance pa rin na garden. So, 300 yan yung binayad natin. So, mga 100 pesos. Pero alam nyo, nagustuhan ko tong buti na lang. Good decision talaga na nagbayad na ako ng entrance dito. Kasi mas dito yung mas konti yung tao. Tapos talagang mafe-feel mo talaga yung nature ng Japan. So, alam mo, first time ko dito sa may area na to. Pero second time ko pumunta ng Osaka Castle. Pero nung last time kasi medyo nagmamadali tayo. Tapos super limited nung time natin. So, today is our first full day here in Japan. So, today, nag-decide ako na parang gusto ko medyo chill lang talaga. So, sa dami ng mga nangyari ngayong April, actually March, April, ganyan. Di ba kakagaling lang natin ng Hong Kong with family, tapos Korea, tapos this time, nagbabalang ako nung umuwi tayo ng Philippines from Korea, nagbabalang talaga ako, tsaka naglaundry ng mga gamit, and this time, nasa Japan naman tayo. So, ngayon medyo chill lang tong itong ganap natin sa Japan. So pinramis ko kasi sa sarili ko talaga to, 'di ba? Naalala niyo yung vlogs natin sa
Vietnam na gagawin natin itong 2026 as a parang slow travel era natin. Pero syempre hindi natin maiiwasan like yung kamari pag nai-invite tayo ng mga tourism ng ibang bansa like Malaysia, yung Korea. So two agency na yung or tourism agency na yung nakapag-invite sa atin. So super thankful ako. Pero yung mga ganun kasi ka-wonder, nakaset na talaga yung itinerary. So another opportunity yon. So gusto ko i-grab pa rin yung mga ganun. So at least meron tayong mga ganitong time, ganyan. So share ko sa inyo, may mga nagme-message kasi sa akin na parang sobrang nai-inspire daw sila. Tatanong sila kung paano nga ba mag-start ng ganito. Yung kasi ako as a full-time travel content creator na tayo. So ang daming nagtatanong na na-inspire daw sila, lagi nilang pinapanood yung videos natin, and na-inspire daw sila na parang gusto rin nila na ganito yung maging life na parang tahakin nila. So para sagutin kayo mga ka-wonder, hindi talaga madali. Hindi madali yung ginagawa natin, hindi madali na yung buhay na meron ako ngayon. Pero hindi naman sa nagrereklamo ako, pero gusto ko sanang i-share sa inyo yung reality talaga ng ginagawa ko, which is pagta-travel. So sa umpisa talagang ang meron lang talaga ako is lakas ng loob, and yung phone ko pa dati is yung Samsung S8 na Edge. So yun yung sinahod, yun yung binili ko dun sa parang pangalawang sahod or pangatlong sahod ko nung nag-work pa ako sa corporate. Tapos nag-ipon ng konting pera, ganyan. Tapos nag-abang ng seat sale. Tapos nag-solo travel sa Taiwan. Dun talaga nag-start na parang, parang ganun, ang sarap talaga pala na mag-travel. Hindi pa ako nagpa-vlog nun. Tapos yun, dun ko na-discover yung love ko sa travel. Tapos hanggang sa parang yung next travel ko, parang what if mag-document ako kasi sayang din naman, di ba? Nandun na ako, ganun. Tapos nag-share ako online, and ayun, nagkaroon tayo ng community. Unti-unti tayong nakabuild ng community na ang mga gusto din sa buhay is mag-travel. So ayun, ang matitip ko sa inyo, kung gusto nyo talaga, is start with what you have. Kung anong meron ka, like kung may malabo man yung cellphone mo, start mo lang mag-vlog kung yan talaga yung gusto mo. Tapos start mo dyan siguro sa community nyo, sa city nyo, or kung may kamari, may outing kayo, ganyan. Start mo na mag-vlog, tapos tuloy-tuloy mo lang. Make sure lang na every content na i-share nyo is dapat may value. So, ibig sabihin is makakatulong sa ibang tao, either informative, entertaining, or alam mo yun, yung parang hindi yung basta-basta lang na magpo-post. So, masaya yung ginagawa ko, pero may mga struggles po tayo. Ang nakikita nyo lang mga ka-wonder is yung 1 hour or less than 1 hour na ina-upload ko. Pero yung mga like pagbubuhat ng maleta, ganun, tapos pag-iisip ng content, pag-e-edit, minsan talaga nakaka-burnout, ganyan. So gagawa na lang talaga tayo ng other na mga bagay like ito. Ganito yung nagpaparelax talaga sa akin, yung parang nature trip, slow travel, yung parang tatambay lang ako dito, muni-muni. So yun yung mga ma-share ko sa inyo. Hopefully i-manifest ko rin po sa inyo na matupad din po kung ano yung mga gusto niyo sa buhay. Kung gusto niyo talagang mag-travel, go lang po. Tapos isabay nyo kung gusto nyo rin po yung ginagawa na parang nag-travel tapos nag-share din po ng information or mga ganap sa travel. Pwede nyo pong isabay, pero hindi po ito madali. So ako na yung nag-share sa inyo kasi nga ako yung nandito ngayon. So para magka-idea kayo, so kailangan nyo malakas yung katawan, tapos mental, ganyan, kasi marami talaga kayong kailangan pagdaanan. Pero ang pinaka-tip ko dyan is start nyo na ngayon, and hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga pangarap natin. So enjoy na lang natin kung anong meron tayo ngayon, and gusto lang mag-thank you kay Lord. Grabe Lord, thank you talaga. Thank you sa lahat ng opportunities, sa lahat ng mga binibigay mo sa pinapa-experience mo sa buhay ko. So lahat naman to Lord, nung time na parang napanghihinaan ako ng loob, nung nag-resign ako sa corporate life ko, yung give up ko yung pagiging engineer ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala, ganun. Tapos kung
saan mo man ako dalhin, tiwala ako. Dahil naniniwala ako na mas maganda yung plano mo. So, pagpasa Diyos nyo na lang lahat ng mga iniisip, pinagdadaanan, and yung mga mangyayari pa sa future dahil si Lord nakaplano lahat yan sa Kanya. Lang. Hi, Ka-Wonder! So, andito tayo ngayon sa isang flea market dito sa may Osaka, Japan. So, ang pinin ko lang is ito, nakikita ba? Shintenoji Temple Market. So, every 21st and 22nd of the month sila open. Today is April 21, kaya ayan, daming mga nagbebenta ng mga mga flea market nga siya. So, ukayan talaga siya, mga gamit nila dito, mga damit, mga gamit sa bahay, and all. So, baka may makita tayong mga stuff na pwede natin mabili. Ito mga gamit siya sa bahay. Mga old stuff din, pang display. Tapos, ayan, kung mahilig kayo sa mga Japanese na parang, ano ba tawag doon? Coffee book. Pwede kayong bumili dito, pang display sa bahay. May mga cups din. Basically, temple kasi to. Tapos, napapalibutan siya ng parang mga market. So, every 21st and 22nd of the month siya open. Ayun kataka. Ang ganda rin. Parang ang ganda nito. Interesting. Lunch muna tayo, Ka-Wonder. Binili ko to dito sa may Lawson store. Mas marami silang benta dito sa store. Kasi 'di ba may Lawson na kulay blue, ito Lawson na kulay green. Napansin ko mas marami silang mga benta diyan. So, ito ang ating lunch today. Merong chicken, parang karaage with rice na. Tapos umorder din or bumili rin ako ng ganito, vitamin lemon. So, iniinom ko to every time na nandito ako sa Japan kasi para iwas sipon, ganyan. Kasi ang daming umuubo, napapansin ko. Ka-Wonder, andito na tayo sa may Namba, Dotonbori area. Ayun super busy na. Ang dami ng mga shops, mga kainan. Ito yung tsura niya. So, ito ABC Mart, tapos mga shops yan. Tapos doon maraming kainan, Daiso, Ebiso Bashi. Actually, ang pinaka main goal natin ngayon is diretsuhin to para kay Glicoman. Pero bago tayo pumunta doon, tignan natin tong sale nila dito sa may ABC Mart sa may Osaka. Kasi ito, check nyo to. Yung mga ganito nila, nasa 11,200 at may mga running shoes din, nasa 6,990. So, naka-sale sila. May mga New Balance din. Ayan from 12,980, 11,800 na lang. Dami nilang mga sapatos. May mga Crocs, may mga Adidas, may mga pambabae, panlalaki. So, ang dami yung pwedeng bilhin dito sa may Dotonbori area. Ayan, Ka-Wonder, andito na tayo. Malapit kay Glicoman. Ang daming tao nga lang talaga. It's time check, it's 3 PM na pala. And makikita niyo siya in 3, 2, 1. Tada! Welcome to Glicoman. Medyo against the light lang, kaya babalikan natin siya sa ibang araw. Pero ang dami talagang tao ngayon dito. Pakita ko. Tada! Yan si Glicoman. Dami lang talagang tao ngayon. Ayun Di ba? Ang daming tao. Tapos pakita ko yung kabilang side. Dito pwede kayong mag-cruise, mga Ka-Wonder. Check nyo, ang ganda din. Ayun sakay tayo kaya sa ibang araw niyan. So, doon tayo galing, Ka-Wonder. Mas konti yung nagpapapicture dito sa may babang area. And yan na si Glico. Ganda, di ba? Kanina may dumaan dito, hindi ko lang na-videohan yung mismong parang cruise na tinatawag nila. Avail tayo sa ibang araw. Gusto ko siyang itry ng gabi. Ayan na, si Glicoman, at least nakita natin siya. Pinaka-iconic yan. Pag di kayo nagkapag-picture kay Glicoman, tas nag-Osaka kayo, parang wala din sense yung Osaka nyo, di ba? Comment nyo nga sa baba kung nakapag-picture na kayo dyan. Yan Ka-Wonder, first matcha latte natin dito sa may Excelsior Cafe, dito sa may Dotonbori area. So, price range is nasa 500 yen to 640 yung large nila. Taste test. Yummy niya. Order ako nung extra large pero hindi siya puno. Yun lang yung worry, yun lang yung concern ko. Pero yung taste naman niya masarap, lalo na pag lumamig pa siya. Must try din itong brand na to ng ice cream, Cremia.
or kremya. Na-try ko to sa may Tokyo, pinatry nung isang kaibigan namin, matcha kremya. So dito lang din siya sa may Excelsior Cafe. Sarap niyan. Ito yung presyo niya. Nasa 690 yen. May vanilla, tapos meron din cocoa, lotus biscuit, and matcha. Sarap nito, try nyo po. Hi ka-wonders! So nakabalik na tayo ng hotel and look! Meron tayong na-shopping. So, dun sa may Shinsaibashi area dito sa Osaka, sa may Namba area, may Uniqlo and GU doon. And ito, GU, di ko napigilan hindi mag-shopping. So, pakita ko sa inyo. Kasi, alam nyo ka-wonder, kapag naka 5,500 yen po kayo, or around, magkano yun, 2,000 plus, is may tax-free pa. Meaning, may 10% off pa siya. So, naka-sale na siya. Tapos, naka-sale, doble-doble yung sale. Kaya parang sabi ko, steal na talaga siya. So, pakita ko sa inyo yung binili ko. Look, I have a wide pants. Here. Dalawa yung binili ko. Isang brown, tapos isang parang denim na color. Ito. Alam niyo kung magkano to? Original price is 2,990. Tapos alam niyo kung magkano na lang siya? Isa. This is 1,490 each. Ayan, isa. So, magkano yun? Ayan, 561 pesos na lang tong pants na to. Grabe, no? Steel na to. Kulay blue. Tapos, meron tayong brown. Actually, meron din white. Kaso may white pants na ako. Kaya hindi ko siya binili. Tapos, may isa pa tayo. Ito. Bumili tayo ng denim na jacket. Ito. Pwede natin itong pamatong kapag bumabiyahe, ganyan. Or kapag may mga events. Maganda yung, magandang yung tela niya. Ganyan siya, oh. So, this one is mas mahal naman to. Ang original price is 3,990. Tapos, total, ang discounted niya is 2,990. All in all is nasa 5,600 plus to eh. Yung tatlong to. Dalawang pants at isang jacket. Nasa 2,100 pesos na lang. So, grabe for me. Steal na talaga. Grabe dun sa GU. So, ang daming mga mura talaga. Hindi naman sa sobrang mura, pero pag kinompare mo siya sa mga bilihin dyan sa Philippines, the quality with its price, tapos tax-free pa, 'di ba? Make sure na dala niyo po yung passport niyo. Sobrang steal na talaga, mapapa-shopping ka talaga. So, ayun, yun yung mga ganap natin today. Sobrang chill lang. Pumunta lang tayo ng Osaka Castle, tapos pumunta lang tayo sa isang flea market, nag-lunch sa Family Mart, tapos pumunta ng Namba area para makita si Glicoman, and nagtingin-tingin ng mga pwedeng ipasalubong, tapos napa-shopping pa tayo sa GU. Ayan. So, medyo mahaba na tong video, mga ka-wonder. Time check tayo. It's, ayan, 4 minutes before 5. Imagine nyo, ka-wonder, chinek ko. Lumabas tayo around 9 or 9:30 a.m. Tapos nakabalik tayo 5 p.m. So, sabihin mo mga 7 hours na medyo lakaran. Alam nyo kung ilang thousand na yung lakaran natin? Hulaan nyo. Grabe. Yung nakakagulat. Nasa 18,000 na tayo, mga ka-wonder. 18,000 steps. To be exact is 18,250 na steps. So, hindi pa tayo nagdi-dinner. What if hindi muna tayo umuwi? Tapos naglakad-lakad pa tayo dun. Siguro, grabe. Abot tayo ng 20,000 steps. So, at least may idea na kayo talaga. Dito sa Japan, medyo malayo talaga yung mga, mahaba yung lakaran. So, make sure na kapag lalabas po kayo, magsuot kayo ng mga comfortable na mga sapatos, ganyan. Tapos, pag may mga senior kayong kasama, make sure na dun sa Google Maps nyo, i-check nyo po yung friendly sa, meron yun eh, may siniset eh, yung ang ituturo sa inyong walking is yung may elevator, ganyan, or escalator na route. Alam nyo, ka-wonder, share ko lang kanina, nakakaawa, mayroong matanda na nahulog from siguro mga 3 steps, tapos nakita na pababa siya, nakatungkod siya, tapos nahulog siya, tapos medyo malakas talaga. Buti na lang may mga tumulong, tapos yun, nakahiga lang siya dun, kawawa. So, napansin ko kasi dito sa Japan, pati matatanda talaga sila, transpo. Hindi sila yung parang, alam mo yung parang private car, ganyan. So, halo-halo kayo kapag dito kayo sa public transport nila dito sa Japan. So, yun yung mga napansin ko. So, at least nabigyan ko kayo ng tips and guide kapag first day nyo dito sa Japan, ganyan, pagpupunta po kayo soon. So, yan yung mga tips and guide natin. Tapos, pwede nyo gayahin din yung chill itinerary natin today kapag Osaka naman yung time nyo. At least, meron kayong napuntahan na medyo
I mean, parang famous landmark nila, tapos meron pang shopping. So, mix talaga siya. Yun yung mga pwede nyong gawin dito sa Osaka. Actually, nakapunta na tayo ng Tokyo. Mas vibe ko talaga ang Osaka. Kasi, for me ha, parang mas konti ang tao, tapos mas ma-nature talaga dito sa part ng Osaka compared sa Tokyo. Kung kilala nyo ako, kung lagi kayo nanonood ng vlogs ko, mas trip ko talaga ang nature trips kaysa sa mga modern na city. So, kaya siguro mas vibe ko ang Osaka. Anyway, sobrang haba na ng vlog na to. Wonder, kailan po ba kayo pupunta ng Japan? Comment nyo naman sa baba, and kapag may mga questions, suggestions po kayo, just comment down below, tapos try natin sagutin. Tapos, kapag hindi pa po kayo nakafollow sa mga ibang social media accounts ko, like sa Facebook, TikTok, and Instagram, follow nyo po ako doon. And i-message nyo po ako kapag urgent po yung mga questions nyo. This is Wonder J. Mag-subscribe na rin po pala kayo, and also, don't forget to like this video. This is Wonder J again. See you po sa ibang vlogs dito sa Japan. Bye-bye po.